Bawion niya, dili. Di ba? Klaro nga ito ba? Dili, yung bawion sa Ginoo. Eh, una-una, kapag naman ang Ginoo nga, dili ka perfecto. Pero gihatag sa Ginoo ang kinabuhi ng walay katapusan nga libre o grasya. Muna, nga, once nga madawat na ito, kay gihatag man sa Ginoo, once nga gihatag sa Ginoo sa imo ang kinabuhi ng walay katapusan, bisan pag makasala niya, dili yun na bawion sa Ginoo. Amen? Amen. Dili yun na bawion sa Ginoo. Kaya naman, ang atong Ginoo, dili tao. Klaro-klaro ha? Ang atong Ginoo, dili yung tao. Nga kung mabikir nimo, bawion ang regalo. Pero ang Ginoo, bisan pagkapila nimo mabikir, bisan pag dili na ka musimba, bisan pag dili na ka mangalagad, pero once nga makahatag ang Ginoo sa imo, dili na yun na niya bawion. Mauna nga, one safe is always safe ka. Kunya po na, doktrina ba na sa demonyo? Dili, oy. Doktrina na sa buong Biblia. Nga, once nga madawat ni mo ang kinabuhin dayon, hangtod sa hangtod na, dili na yun na bawion sa Diyos. Ang pumunta na, brother, makasala man mo uma. Putlon ba sa kinabuhin ang kinabuhin? Walay katapusan. Dili po rin mo na. Kaya nga naman, kung putlon sa kinabuhin, makasala ka karon, makasala ka ba, putlon niya, mag-inul sa sumpay na po, o sa ibang tabo, ang proseso, makasala ka, putol, mag-inulso ka, sumpay, kasala, putol, mag-inulso, sumpay, murag. Matawa ko ba na kinabuhi na yun? Dili na siguro, no? Kinabuhing giputol-putol. No? Dako kaayo nga kanang dako kaayo nga mali o sipyak nila nga ang one safe is always safe. Doktrina daw sa dominyo, dako kay nang mali. Kaya nga naman, ang mga tao nga dili makatuo nga giluwas na sila ni Kristo, kutob sa tutudlo alam mo ni doktrina sa demonyo. Kaya nga naman, si Kristo tinuod man makaluwas. Unya karon dili man sa luwas. Di ba? Karon dili man taklip ang tao maluwas. Usa na si Kristo piki nga makaluwas. Atik-atik na yung luwas-luwas ni Kristo. Atik-atik na ba ito pagpakamatay ni Kristo? Di ba? Sumuna nga una, ang gitudlo sa Biblia, nga ang kaluwasan, ingon sa John 3:16, kung mutuo ka kang Kristo, luwas na ka. Diha ka, luwas na ka. Oo, mabulis na sa Biblia. No? Hindi nga natin sumpah ang Biblia. Una, kung maluwas ka, puli ka na maluwas. Kaya nga Biblia, dili naman di kayo laglag. Kaya nga Biblia, hatagan naman ka kinabuhing walay katapusan. Brother, pero sa amo po nato na madawat ang kinabuhing walay katapusan. Okay? Basahan na ko na to ang Unang Juan 5:13. Unang Juan 5:13. Basahan na to dire. Awa dili ta magsugod sa 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. No? Klaro ba? Pareho ko ba? Basa sa verse 11, Brad, kay Murag Bisaya kay mo. O kini mo ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O kini nga kinabuhi anaa sa iya kana. Oh, di ba? Klaro kay ang Biblia nga mao ni ang pamatuod. This is the record that God hath given to us eternal life. Naghatag na kanato og kinabuhi. Unya, ang kinabuhi daw naa sa iyang butong anak nga si Kristo. Karon, muna nga nabaday kang Kristo ang kinabuhi dayon, muna ingon sa John 3:16 nga gihatag sa Diyos Amahan ang iyang butong anak. Mo na kinabuhi dayon. Kunya mo ni ang kondisyon sa verse 12. He that hath the Son hath life. Siya nga nakadawat sa anak na kinabuhi. Apan, napudri. And he that hath not the Son of God hath not life. Pero katubong wala nagdawat sa anak, wala ko kinabuhi. So klaro-klaro no, ang basihan di ay nga madawat nimo ang kinabuhi, madawat mo nimo si Kristo. Kaya kung dili mo nimo madawat si Kristo, dili mo nimo madawat ang kinabuhi. Kung saan niya ang kinabuhi? Muna niya ang kinabuhi ng walay katapusan. Muna niya ang kinabuhi dayon na naa ang Kristo. Muna ang importante kayo nga madawat yun na to si Kristo. Kaya kung madawat na to si Kristo, madawat na to ang kinabuhi ng walay katapusan. Kunya, verse 13, pareho pa sa verse 13, Brad. Kining mga butangan isulat ko anak kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayaw nga kamo aduna nay kinabuhing dayon ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. O diba? Klaro ko nga these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God hath eternal life. Oh, that ye may know
that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Gisulat daw ni mga butanga, mga pulunga, para daw ta mga mutuo nga ang Diyos nakahatag na kanato o kinabuhi mo ng katapusan. O ingon diri, ang aron ka bumutuo sa ngalan sa anak sa Diyos mo na nga kung mutuo ang tao, madawat kang Kristo, madawat niya ang kinabuhi mo ng katapusan. O kung madawat ang kinabuhi mo ng katapusan, no matter what happened, maunsa man ang kalibutan, makasala pa man kaugma, dili juda bawion o putlon sa Ginoo. Amen? Ngano, ang Ginoo dili mo putol-putol, ang Ginoo dili mo bawi, once na makahatag, dili bawion. Una nga ang kaluwasan, once save is always save. Karon, asa man ang doktrina sa gingon na doktrina sa demonyo? Dili doktrina sa demonyo, kundi dili doktrina sa Ginoo. Doktrina sa Biblia kay mismo si Kristo, mismo ang Ginoo nag-ingon din pamatuod nga kining mga butang nga gisulat kong anha kaninyo. Kamo nga mga nagtuo. Amen? Nagtuo lang ang giadresan ini. Una, kanang mga tao nga mutudlo og doktrina sa demonyo ang luwas santo-santo, mao na sila ang mga tao dili mutuo. So, klaro-klaro, nga duha na kaklase, na doktrina sa demonyo, na doktrina sa Ginoo. Ang nagtudlo nga dili makasiguro sa kaluwasan, doktrina sa demonyo. Ang nagtudlo nga makasiguro ka sa kaluwasan, doktrina sa Ginoo. Kaya naman, ang Ginoo tinuod ba dito na pagkamatay? Ang Ginoo dili ba dito atik-atik ang pag-antos sa krus para maluwas ka? Una nga, klaro-klaro nga makasiguro ka, maluwas ka. Kaya dili man kita ang nagluwas sa itong kaugalingon. Dili man ang relihiyon mo nagluwas sa itong kaugalingon. Dili po ang balaod mo nagluwas sa itong kaugalingon. Dili ang atong pagkamayo mo nagluwas sa itong kaugalingon. Kung dili, si Kristo. Una, nanapoy na kaingon. Pagtuo lang dahil, brother, maluwas na ka. Unya, brother, sa ato pa di ay maluwas po na ang Satanas kay nagtuo po niya si Satanas. Di ba? Nakadungog ka nga ingon sila patay daw ang pagtuo kung wala'y buhat. Una nga, brother, kung maluwas mo dahil sa pagtuo, sa ato pa, maluwas po niya si Satanas. Kaya ingon ang Biblia, si Satanas nituo sa Ginoo. Kaya nagkurog sa kadlok. Okay? Ato basahon sa James chapter 2. Basahon na ito na sa James chapter 2. Pwede mo magbasa, Brad. James chapter 2. Sa pa? James chapter 2. Dito sa asa nila dito? There is 19, Brad. 19. James chapter 2, verse 19. Oh, verse 19. Ikaw nagtuo nga adunay usa ka Dios, ikaw nagabuhat sa maayo. Ang mga yawa usab nagtuo o nagpuro. Di ba? Muli ilang usay ato ring kay sa school man no? Atong klaruhon ba? Atong klaruhon kay sa school man kay daghan kay karon na ingon nga pagtuo lang day maluwas. Patay ba ang pagtuo kung may buhat? Nya, ingon po ng Biblia, sa ato pa, maluwas si Satanas kay, ingon man ang verse 19, nga, mismo si Satanas, ang yawa, nagtuo sa Diyos, nagkurog pa siya sa kadlok. Uy, kuyawa ni Satanas na, nagkurog siya sa kadlok. Alam, di siya magkurog sa kadlok nga, gandaman man siya. Impyerno, mabay katapusan. Muna, nagkurog siya sa kadlok. Pero muna atong sa Sion, nga si Satanas nagtuo siya sa Diyos pero dili siya maluwas kay naman ang kalainan nato si Satanas perfecto mapagkaimo sa Ginoo mga langit na silang binuhat kita yung tatuon niya binuhat ang giyatagad kaluwasan sa Ginoo walay labot ang mga anghel kundi ang mga tao muna nga dako kay mamulaan nato kay kita nga tao dili ka perfecto muna nga ay kaluwasan o grasya giyataw sa Ginoo. Pero si Satanas, mga anghel, na nilabirdi, perfecto may sila pagkabuhat sa Ginoo. Muling wala sila ay kaluwasan. Wala sila ay apres sa kaluwasan. Bisan pa, nag-ulos-ulos pa ilang pagtuo. Kaya naman, wala ginigor sa Biblia na maluwas sila. Kaya wala sila labot sa kaluwasan. Ang mga tao na gatag at kaluwasan sa Ginoo. Paruho na to ha. Kaya para dili ka mailad silang malingkong-lingkong ba. Kalipat-lipaton ka nga. Brother, dili ka mutuo na pagtuo na maluwas. Kaya kung pagtuo pa maluwas na to, brother, si Satanas maluwas kung na. Kaya nagtuo mo na sa Ginoo. Kaya nagtuo mo sa kadlo. Kapag ibig siguro na brother. O, ikaw
suotin nila ang bersikulo, pero wala nila nasabtan na ang context na si Satanas wala labot sa kaluwasan. Wala di-appear sila sa kaluwasan kaya ang gata ng kaluwasan sila mga tao ra. No? Klaro. So karon, brother, patay man ang pagtuo kung walay buhat, kaya yun man si Santiago. Okay? Basa ragod Brad sa sa kuan kani verse 14. Verse 14. Unsay pulos niini akong mga igsoon, bisan nga ang usa ka tawo mag-ingon nga siya dunay pagtuo, wala yung mga buhat. Ang pagtuo ba makaluwas kini? Panawara ko na ilang ikot ng bersikulo, kasagaran magkuta ng mga bersikulo kan di jud magtuo maluwas pa. Kay gusto lagi nila ang pagtuo, ang kaluwasan. Apilano pagtuo, no? Muling i-claim nila lang ang mga bersikulo. Kaya ang kaluwasan daw pagtuo o buhat kay yun madiri. Usa may pulos mga igsuon nga ang tao magaingon nga siya adunay pagtuo pero walay mga buhat. Makaluwas pa niya ang iyang makaluwas pa kaniya ang pagtuo. Okay? Diri na mura jud ang intriga diri ba? Mura pag tinuod sila ba? Tanaw na to ang context. Unsay sa verse 14, unsay pulos unsay ginansya akong mga igsuon. Kinsa ni mga igsuon diri? Unsa man ni mga igsuon diri? Mga luwas o mga dili luwas? Kinsa man ang nagwali? Kinsa nagwali si James, si Santiago. Karon, unsa man si Santiago? Luwas dili. Diba? Luwas si Santiago dili. Luwas oy. Karon kinsa ba yang ingnan mga igsuon? Kini mga igsuon, dili mga tao kung igsuon ka kung dili ka luwas. Amen? Paretan mo yung siya, mga igsuon. Kunya dili mo mga luwas. Di kung karbon ka ni James o igsuon, pasabot parehas mo mga luwas. Unya, dili ka context, wala nagwali si James sa gawas sa kuan kung dili naa siya sulod sa simbahan. Okay, klaro. Ay giingon diri mga igsuon. So, pasabot ang giwalihan ni James diri mga Kristohanon. Dili mga ingon nga mga unbeliever, kun dili mga Kristohanon. So, pasabot ang context diri gisulti ni James nga patay ang imong pagtuo kung walay buhat. Kaya nga naman, Kristohanon tuod ka pero wala ka nakitaan o kamaayo. Even, maunay isultihan ni James nga patay ang pagtuo kung walay buhat pero dili ni siya applicable sa kaluwasan sa atong kalag. Nga naman, ang bersikulo nag-ingon, isumpay ra gud sa verse 15. Kung ang laging igsoon o babaeng igsoon, kumo o nagkulang sa nadlaw mapagkaon. 16. O gusto ka ninyo mag-ingon ngadto kanila, lakaw ka may linawon, may nitong kumo o mapusog, apan bisan pa kamo wala magatag kanila na itong makutang ang kinahanglan nila sa lawas, kung sa ang pulos niini. Verse 15 last. Bisan man ang pagtuo kung wala yung mga buhat, patay na masalala. O, di ba? Bisan ang pagtuo, patay kung walay buhat. Unsa rin nga buhat? Unsa rin nga pagtuo buhat? Kaluwasan sa kalag o kaluwasan sa pisikal? Di ba? Ang tinuod ani na mali sila apply kay convert nila sa kaluwasan sa kalag na ang gisgutan diri kaluwasan man sa pisikal. Kay verse 15 klaro kayo kung naa daw nakita brother and sister kung naa bay hubo kunya walay pagkaon kunya moingon mo nga to kanina lakaw kunya pagsuot mo sinina kunya pagkaon mo para mabusog mo ingon siya kung dili ninyo sila hatagan niining mga butanga gikinahanglan nila unsa may pagkapulos sa inyong pagtuo pasabot unsa may pulos nga pagkakristohano nimo mao ni ang tama nga pagsabot diri unsa may pulos nimo sa imong pagkaluwas unsa may pulos nimo sa imong pagkakristohano kung dili ka kabalo mutabang sa mga tao way mga pagkaon way mga sinina klaro nagiskot pa kaluwasan sa kalag diri wala oy klaro kayo wala klaro wala di kaluwasan sa kalag kundi kaluwasan sa pisikal kay ang giwalihan ang gibadlong girebuke ni James diri ang mga Kristohanon mga luwas nga walay nakita nga maayo wala nagbuhat og maayo Kristohanon nga nangabog og mga tao nakaw mo bakit ang pagtuo nakaw lagi mo mga sila lagi mo pero nakay kahatag nakay katabang pero wala nimo himuha mo na gisulti ni James nga patay ang imong pagtuo patay ang imong pagkakristohanon kay ganoman wala man ka nagbuhat og maayo
Oh? Patay ang imong pagtuo kay wala man imong ipakita sa imong buhat. So mao ni walay labot sa kaluwasan. Mao nga diri sa Biblia, giklaro diri sa verse 18, "Ye, a man may say that thou hast faith." Oh, naay tao nga mag-ingon nga ikaw na ipagtuo. And I have works. Ako na akong mga buhat. Karon ingon si Santiago, naghagit siya ba? Karon ipakita ang imong pagtuo nga walay mga buhat kay akong ipakita ang akong mga buhat pinaagi sa akong pagtuo. Unsa may purpose, unsa may punto ani? Christian living. Brother, unsa man ang Christian living? Kanang pagkinabuhi nga luwas ba? Kanang pagkinabuhi nga Kristohanon ba? Kay Kristohanon naman ka, dapat magkinabuhi na nga luwas, magkinabuhi nga matarong. Muna nga, mayroon ka, bago ka, ay ako, Kristohanon naman ko, pero nakita ka sa sugalan, nakita ka sa inuman. Diba? Unsa may pulos yung pagtuo, unsa may pulos pagka Kristohanon mo, nakita mo ka dito sa sabuan, nakita mo ka sa diskuan. Diba? Muna, patay yung pagtuo. Patay yung pagtuo, kaya huwag mo nakita sa iyong mga pinuhatan. Kaya ang tinuod nga buhay ka pagtuo, o tinuod nga Kristohanon, makita yun na ang iyang mga mahayang buhat. Kaya nga na Biblia, ang kahoy nga tarong, mamunga po na o tarong. Ang Kristohanon nga tarong, mamunga po na tarong. Bubuhat po na tinarong. Muna diri, ingon na Biblia, ingon si Apostol James, nga ipakita, ikaw na ipagtuo. Sige, ipakita ang imong pagtuo nga walay mga buhat. Kaya ako ipakita ang akong mga buhat pinaagi sa akong pagtuo. So klaro-klaro nga pag mayon ka, unsaon para maluwas, mutuo kang Kristo. Pero unsaon ang pangutan na, unsaon magkinabuhi nga luwas, mutuo ka o magbuhat og maayo. Diyan na ma-apply ang pagtuo buhat sa Christian living, huwag ka maluwas. Ngunit na mali o sabot sa uban, na mali o nasipyat nila pagsabot, pag-interpret ang Biblia, kaya i-convert na nila dito sa kaluwasan sa kalag na si James Terry. Wala man nag-isip sa kaluwasan. Wala man na-ingon si James Terry nga malaglag sa impyerno. Wala man sa impyerno o galit sa Padre. Kundi about man sa pagkinabuhing Kristohanon. Kaya ang diwalian ni James Terry nasunod sa iglesia. Wala sa gawas, wala sa public. Wala man na suluwining si James Terry. Dili mo ni panahon sa suluwining. Panahon mo ni sa rebuking. Panahon mo ni sa preaching. Panahon mo ni sa sermon. Kaya mga brethren man yan ingon rin. Di ba ang context sa number 1? James chapter 2 verse 1. My brethren. Oh, di ba? Klaro? Mga isuon, pasabot. Luwas. Mga Kristohanon. So wala si James nagwala sa public. Wala si James nagsuwining. Wala si James nag-street preaching sa kawas para mag-share sa kaluwasan sa kalag. Kung dili, nag-preach siya, nag-sermon siya sa sulod sa iglesia. Kaya na mga Kristohanon, wala nakitaan niya na nagbuhat o maayo. Wala nitabang sa mga tao. So muli ang context dili, ang tabang ang pagsabot dili, nga kaning patay ang pagtuo kung walay buhat. Eh tinuod man yun. Wala may pulos yung pagka-Kristohanon kung wala nakita ang maayo sa mga. So sabi pagpulos mo, natuwa ka Kristo. Pero si Kristo dili makita nimo. Una, patay yung pagtuo. Walay buhat. Muli, nga kung Kristohanon, ipakita ang atong binuhatan, pinaagi sa pagtuo. Eh para masilak si Kristo. So yung muli nyo sa oras na, so diyan no? Na, munang, mali yun na ingon nga, doktrina raw sa Yawa, ang one city solution. Kaya naman, ang one city solution, doktrina sa Ginoo, kaya naman, ang Ginoo, tinuod na dyan siya maluluwas, o tinuod po siya makaluwas. Wala nga, pag bingon sila nga, patay ang pagtuo mo walay buhat, ato na isulti sila nga, pag-ikot nila ng versikulo, ato na sila sultihan nga, mali ang imong pagsabot ka, ang diskutan dyan ni James, about physical. Wala na ilabot sa kaluwasan sa kalag. Physical ni siya. Physical. About ni siya sa Christian living. Christian living ni siya nga versikulo. No? Laro-laro na to. Basahon na to ang whole context o whole chapter sa verse chapter 2. Wala dyan ay babasa din na suluwining si James para maluwas ang kalag sa tao. Nagsulti na si James din. Nagsilmon nun siya para ma-review ang mga tao na katong mga Kristohanon na wala na nagbuhat o mayo, wala na kita ang mayo, para madasig nga ipakita yun ang buhat ng mayo. Para ipakita yun ang buhat o mayo, ipakita ang pagtuo, pinagis ang buhat o mayo.
So mo Christian living, klaro ang pagkasunod, Christian living ni siya. Dili ni siya applicable sa kaluwasan. Kaya usahay mo ang mga tao, i-convert na yun nila. Pagtuo lang, maluwas. Usahay na ninyo na James na, mapatay ang pagtuo mo na buhat. Importante yung mabuhat yun, ay. Applicable, ako, dili mo sukat na importante mo. Kaya tinawag mabuhat yun ta. Pero applicable ang pagtuo o buhat sa Kristohanon na pagkinabuhi or Christian life, Christian living. Pero pag may yung gagamitin mo para maluwas ka, ang pagtuo buhat against to the Bible na siya. Kaya wala may isulti sa Biblia na maluwas ka pinagi sa pagtuo buhat. Wala po nag-ingat Biblia, maluwas ka pinagi sa buhat lang. Ang bersikulo, nagbaha na bersikulo, maluwas ka sa pagtuo lang. Kaya, muna ikaw na itong pag-agali yung mahutana, bayo sa tuwa nga, Brad, patay man ang pagtuo, Brad, kung wala'y buhat. So, pangutan din mo, Brad, duha ka klase ang pangutan na. Unsaon para maluwas, o unsaon magkinabuhing luwas. Diyan na sila makulius, mga bitaw, no? Lahi ng pangutan na, unsaon maluwas, o unsaon para magkinabuhing luwas. Kaya, una ka magkinabuhing luwas, kinala sa maluwas ta, tama? Kaya, muna na muna nanapaho ka. Sige na ang trabaho niya, pero pag-abot sa panahon ng tisyudo, dili ka masyuduhan. Kaya naman, dili mga tinuod na trabante. Kaya naman, wala man ang iyong pangalan sa listahan na trabante ka. So useless ka ng pagtrabaho ni mo, paghago ni mo, pero dili ka mga makadawat og sweldo. Kaya naman, wala ka na lista o dili dyan ka tinuod ng empleyado. Mapuna sa kaluwasan. Kung dili pa kaluwas, kanata ng paghago ni mo, dili na kaunti na tumangan sa Ginoo. Eh wala mga kailangan sa Ginoo. Dili mga anak niya. Wala nga naghago-hago wala ka niya. Pero dili na ma-appreciate sa Ginoo, kaya dili mga anak, dili mga empleyado. No? So mapuna na tinahalan una nato i-apply ang pagtuo buhat, kinala sa tamaluwas, kinala sa tamayong Kristohanon. Kaya kung mahimo ang Kristohanon, magkinabuhi na tayong Kristohanon. So, muna, ang first step, kinala sa kang maluwas. Ikaduha, pag maluwas na ka, kinala na nga magkinabuhi ka luwas. Kung saan para maluwas, mutuo ka ng Jesus Christ. Muna yun sa buwang 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Oo, pag Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas, ug ang imong panimalay. So, mga itong tao dito, mga na ha, mga sir, kung saan di para maluwas, iyon siya Apostol Pablo Silas, nga tuo ang Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas, ug ang imong panimalay. Karon kung maluwas na ka, ug ang imong panimalay, mautan na ka, sir, kung saan di magkinabuhing luwas. Ang mautan na, diyan na ito ma-apply, nga ang pagtuo, apila na ang buhat. Ang ating pagtuo, apila na ang buhat. Kaya Christian living naman. Pero pag iunin mo ang pagtuo, apila na ang buhat na sa iyong kaluwasan sa pula, against to the Bible na siya. Nakuha? Nakuha tanan, no? Sumpang na sa Biblia nga kung gamitin mo ang pagtuo o buhat, faith plus word equals salvation, mali na siya. Doktrina na sa demonyo. Kaya ng Biblia, utob sa mula pa sa budugan sa Biblia, dili na kaya sa Ginoo. Kaya nga, dili pwede gamitin ang pagtuo o buhat para sa kaluwasan. Pero pwede gamitin ang pagtuo o buhat kung luwas na ka, kung Kristohanon na ka. Mo na ikinahanglan sa Biblia. Okay? Nakuha na to? So, dahil natatama no, nga mo yun na ang iwan sa Biblia. So, karon na ipangutana? O pinunta ka sa discount mo eh. O sige na ipangutana, o na gusto masaktan dyan sa tinaw, o na ikilipugan. Masaktan? Noon, kabalo mo kung mga bright dito mo, bisa dito mo pagkutano, pananaw na mo, mga bright na mo ka. Tanaw ko na ako sa inyo, nakasapot na dyan mo ba kayo? Bita, wala na? Okay.